Kaibigan, napansin mo na ba yung mga tao na kahit simpleng kumilos lang, parang merong dating? Yung kahit hindi sila nagsasalita, mararamdaman mong may presensya sila. Hindi sila umaagaw ng pansin, pero kusa silang pinapansin. Ang mas matindi, kahit ang mga taong may kasintahan o asawa na, tila naaakit pa rin sa kanila. Hindi dahil sa kabastusan, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na lakas ng personalidad. At hindi ito tungkol sa kung paano mang-agaw ng taong may asawa o taken na kaibigan, kundi kung paano maging sobrang kaakit-akit kahit sa mga taong taken na. Gusto mo bang maging ganyan, kaibigan? Gusto mong magkaroon ng ganung uri ng silent charisma na naglalakad ka pa lang ay parang sinasabi ng mundo, iba siya? Kung oo, panoorin mong buo ang video na ito. Dahil sa dulo, makukuha mo ang isang mindset na magpapabago ng pananaw mo sa sarili mo at kung paano ka tinitingnan ng mundo. At bago tayo magsimula, mag-subscribe ka na sa channel na ito kung gusto mo pa ng mga Stoic motivation, Tagalog, self-mastery tips, at mga payo para sa mga lalaking tahimik pero mabagsik. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, kaibigan, i-comment mo muna sa baba kung nasaang lugar ka ngayon habang pinapanood mo itong video. Nais kong malaman kung gaano nakalayo ang naaabot ng ating kapatiran gamit ang Stoicism. Napansin mo na ba minsan, may mga tao talagang kahit saan magpunta, kahit kanino humarap, mapapalingon ang lahat. Hindi dahil sa sobrang ganda o kisig, kundi dahil may kakaiba silang aura. Yung tipo bang kahit may kasintahan ka na, parang mapapaisip ka kung bakit parang nakakamagnet ang presensya nila. Ngunit sa kabilang banda, may mga tao ring kahit anong effort, pabango, ayos, pagpapakyut, parang hindi pa rin napapansin. Bakit nga ba? Ang totoo, hindi sapat ang panlabas na anyo para maging kaakit-akit. Kung kabuuan mo ay puno ng insecurity, desperation, at kawalan ng sariling direksyon, kahit anong gandang bihis mo, makikita pa rin ng tao ang kakulangan sa loob mo. Kadalasan, hindi nagiging kaakit-akit ang isang tao dahil desperado ang dating. Hindi mo kailangang maghabol para mapansin. Ang totoong attractive, hindi humihingi ng pansin. Walang personal na prinsipyo. Kapag wala kang pinaninindigan, nawawala ang lalim ng pagkatao mo. Insecure sa sarili. Kapag ikaw mismo ay hindi kumbinsido sa sarili mong halaga, mahirap mahikayat ang iba na makita ito. Hindi marunong makinig o magpakita ng tunay na interes sa ibang tao. Ang pagiging kaakit-akit ay hindi lang tungkol sa sarili mo, kundi kung paano ka makitungo sa iba. Ngayon, kaibigan, narito na ang paraan para maging kaakit-akit kahit pa sa mga taken o may asawa na. Una, tahimik na may lalim. Ang unang bagay na napapansin sa mga lalaking kaakit-akit ay hindi ang dami ng salita, kundi ang bigat ng pananahimik. Ayon kay Marcus Aurelius, ang higit na tinitingala natin sa mga bagay na labas sa ating kontrol, ang mas malaki ang kontrol na wala tayo. Ang taong hindi palahirit, pero may sense of control sa sarili, ay parang magneto sa mga mata ng iba. Kasi bihira yan. Tahimik kang may dignidad. Hindi ka nagyayabang, pero alam mong may lalim ka. Kaya kahit taken na siya, mapapaisip siya, bakit parang gusto ko pa siyang makilala? Pangalawa, hindi naghahabol, pero mahirap takasan. Hindi ka texter ng texter. Hindi ka pa cute. Hindi ka show off. Pero lagi kanyang naiisip. Bakit? Kasi ikaw, yung tipo ng taong may sariling mundo, pero bukas para sa tama at makabuluhang koneksyon. Ayon kay Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Pangatlo, malinis sa pananamit at pananalita. Hindi kailangan branded ang suot mo. Hindi kailangan inglesero ka. Pero may disiplina ka sa presentation ng sarili mo. Malinis ka. Maayos ka. At higit sa lahat, may respeto ka sa sarili at sa kausap mo.
Lalo na kung taken siya. Hindi ka bastos. Hindi ka palusot. Kaya ka mas ginagalang. At minsan, naaakit pa. Pang-apat, may matatag na paninindigan kaibigan. Isa sa pinaka-nakaaakit sa isang tao ay yung alam niya kung sino siya. Hindi basta-basta naaapektuhan ng opinyon ng iba. Hindi mo siya mabubuyo dahil marunong siyang humindi. Sa panahon ng mga lalaking takot mawalan, ikaw ang tipo ng lalaki na hindi natatakot sa pagtanggi dahil alam mong hindi doon nakasalalay ang halaga mo. Panglima, marunong makinig ang karamihan ng tao. Gusto lang laging marinig ang sarili nila. Pero ikaw, iba ka. Alam mong mas makapangyarihan ang pandinig kaysa pananalita. Kapag kinakausap ka, hindi ka nag-i-interject. Nakikinig ka, hindi para sumagot, kundi para umintindi. Kaya kahit taken siya, mapapansin niyang iba ka sa lahat. Kasi sa mundong puno ng ingay, ikaw yung tahimik, pero nakikinig. Pang-anim, matalino sa timing at distansya kaakit-akit ang taong marunong sa timing. Kung kailan lalapit at kailan lalayo. Hindi ka clingy, hindi ka cold. Alam mo kung kailan ka magpapaalala ng presensya mo at kailan ka dapat mag-disappear para mas lalo kang hanapin. Ito ang push and pull na hindi scripted, kundi natural. Kaya kahit taken siya, may part sa isip niya na nagsasabing, bakit parang may kulang pag wala siya? Pang-pito, may layunin ang bawat gawa. Ikaw yung tipong lalaki na hindi lang nabubuhay. May direksyon. Hindi mo kinakausap ang tao para lang may kausap. May intensyon ka. May lalim. May direksyon. At yan ang dahilan kung bakit ka pinagmamasdan kahit taken na siya. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay naging binibigkis ng kulay ng mga isip niya. Kung anong iniisip mo, yun ang mararamdaman ng iba. Kaya kung may kalinawan ka sa buhay, nakakahawa ang presence mo. Pang-walo, hindi nagpipilit maging kaakit-akit ironic, di ba? Pero totoo, ang pinakakaakit-akit na tao ay yung hindi pilit. Hindi desperate. Hindi mo kailangan bumili ng mamahaling pabango para mapansin kasi ikaw pa lang, sapat na. Dahil hindi mo pinepeke ang karisma mo. Hindi scripted ang pagiging ikaw. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Pang-siyam, marunong magpatawa ng may respeto. May mga lalaki na ang humor ay bastos, cheap, o pilit. Pero ikaw, kaibigan, may wit ka. May sense of humor ka na hindi nakababa ng dangal. Kaya napapaisip ang babae, bakit ang gaan niya kausap, pero hindi siya gaya ng iba? Kahit taken na siya, minsan gusto ka pa rin niyang makausap dahil gumagaan ang pakiramdam niya sa'yo. Pang-sampu, may disiplina sa emosyon. At ang pinakahuling sikreto, kaibigan, ay yung hindi ka alipin ng emosyon mo. Hindi ka nagagalit agad. Hindi ka nagtatampo sa di pag-reply. Hindi ka nagdadrama sa chat. Hindi ka clingy. Ikaw ang tipo ng lalaking alam kung kailan lalaban at kailan lalakad palayo ng may dignidad. Kaya kahit taken na siya, may parte ng puso niya na naglalaban sa sarili niya. Kasi alam niyang ang isang kagaya mo, bihira. Kaibigan, kung gusto mong maging kaakit-akit, kahit sa mga taong taken na, hindi ito tungkol sa kung paano ka magiging pampagulo sa relasyon ng iba. Hindi ito tungkol sa pagiging mga agaw. Ito ay tungkol sa kung paano ka magiging natural na magnet dahil sa kung sino ka bilang tao. Magsimula ka sa loob. Ayusin mo ang prinsipyo mo. Alamin mo ang gusto mo sa buhay. Maglakad ka sa direksyon na malinaw. Maging masayahin, pero may lalim. Tahimik, pero may bagsik. Mapagbigay, pero may hangganan. Huwag kang magpakaplastikan dahil ang pagiging totoo ang pinaka-sexy sa lahat. Ayon kay Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Kung gusto mong maging kaakit-akit, hindi mo kailangang patunayan. Ipakita mo sa gawa.
Ayusin mo ang sarili mo hindi para sa iba, kundi dahil yan ang nararapat. At dahil doon, kusa kang hahanap-hanapin ng kahit sinong makakakilala sa'yo. Taken man sila o hindi. Kaya tandaan mo, kaibigan, ang tunay na kaakit-akit, hindi humihingi ng atensyon, hindi nangaagaw. Sila mismo ang pinili, kahit hindi sila pumipilit. Kaibigan, hindi natin layunin ang manghila ng tao mula sa kanyang relasyon. Ang tunay na lalaking may self-respect ay hindi nakikisiksik sa hindi para sa kanya. Pero ang goal natin, maging ganoon kakaakit-akit, karespe-respeto, at kahanga-hanga na kahit ang mga taong taken na ay mapapaisip, paano kung siya pala yung nauna kong nakilala? Bakit parang mas panatag ako kapag siya ang kausap ko? Bakit parang mas masarap siyang kasama kahit hindi kami? At kapag dumating ang tamang babae, yung para sa'yo talaga, hindi ka niya bibitawan. Dahil hindi mo na kailangan pang ipaglaban ang sarili mo. Ang presence mo pa lang, sapat na. Kaibigan, ngayong natutunan mo ang 10 paraan kung paano ka maging kaakit-akit kahit sa mga taken, may tanong ako. Sa palagay mo, anong aspeto ng sarili mo ang kailangan mong ayusin para maramdaman ng iba ang bigat ng presensya mo? I-comment mo sa baba ang sagot mo at pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng mga Stoic advice, Tagalog, silent confidence tips, at life wisdom para sa mga lalaking may prinsipyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Tandaan mo, gawa ito sa tiyaga, pahintulutan ang resulta na mag-ugat. Hindi mo kailangang agawin ang atensyon. Maging ikaw lang, ang lalaking tahimik, totoo, at hindi kailanman basta-basta.